Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Gusto niyang alisin sa memorya ni Alaric ang ginawa niyang pananakit. Gusto niyang palitan iyon ng pagmamahal. Ngunit ang tanong, handa na ba siya uli? Gusto niyang subukan. Hinawakan ni Katniss ang mukha ni Alaric at inilapit sa kanyang mukha. Sinimula niyang halikan ang binata. She felt him stare at mukhang nagulat sa ginawa niya. Pero ilang sandali lang ay naramdaman niyang tiling natunaw rin ito sa ginawa niya. Sinimulang ibalik ni Alaric ang halik na ibinigay niya. He tightened his arms around her, drawing her closer to him. Lalong nawala sa sarap si Katniss. Molting heat was coursing through her body, suffusing it with delicious warmth. Gumalaw ang mga labi nito na tila gutom sa kanya. She responded to it unresistingly. Pakiramdam niya ay ilang oras na lang ay mawawala na ang kanyang ulirat sa saya. Hindi sigurado ni Katniss kung ilang sandali sila nasa ganoong posisyon. Ang sigurado lang niya ay para siyang nakakita ng fireworks habang ginagawa iyon ni Alaric. At alam niyang hindi iyon ang fireworks sa palabas sa Enchanted Kingdom. It was more because of the kiss. Nang dahil din sa halik na iyon, ay naalala niya ang masarap na gabing pinagsaluhan nila. Sa nararamdaman ngayon ay tila kay sarap muling ulitin ang akala ni Katniss ay isang pagkakamali. No, it was not a mistake. Paano magiging isang pagkakamali ang isang napakagandang alaalang iyon? Katniss laid her hands to his shoulder as Alaric deepened the kiss to something so erotic that she was trembling because of it. God, sabihin mo Katniss at tumigil na ako. Sandaling pinaglayo ni Alaric ang mga labi nila, pero hindi siya pumayag sa gusto nito. Hinilikan niya ulit ang binata. Ayaw niyang tumigil sa ginagawa. She wanted this. She wanted the night to happen again. Inalayo uli ng binata ang sarili pagkatapos ng ilang sandali. I want you, Katniss. Hindi ko alam kung gaano ko katagal mapipigilan ang sarili ko. Binigyan niya ito ng mapanuksong ngiti. So don't. Hahalikan uli sana siya ni Alaric nang tatawang-tawang inilagay nito ang daliri sa mga labi niya at pinatigil siya. Nag-uumpisa ng gumalaw ang Ferris wheel. Kanina ay na-stuck sila sa itaas kaya malaya sila nakagawa ng kung ano-ano. Sumimangot si Katniss at nagsimulang ngumiti. Well, next time pa naman 'di ba? Kung gaano naging mapanukso ang ngiti niya ay naging ganoon din sa binata. For the most passionate woman I've ever known, happy birthday. Napakislot si Katniss nang marinig ang boses na iyon. Iminulat din niya ang mga mata. Ang buong akala niya ay nakayakap siya kay Alaric pagkatapos na mainit na nangyari sa kanila dahil nakatulog siya. Pero nagulat siya na makita na sa harap nito at may daladalang birthday cake. May nakasindi pang kandila doon. Para i-celebrate ang kanyang kaarawan ay niyaya siya ng binata magbakasyon sa isa sa mga bahay bakasyunan sa private island na pagmamayari ng kaibigan nito at kasama rin nila sa bahay ampunan noon na si Blake. May sariling chopper si Alaric at marunong na magpalipad niyon kaya sila nakarating doon. Sila lang dalawa sa isla. Kanina ay sinundo siya ng binata sa bahay nila. Dahil malaki ang tiwala kay Alaric ng mga magulang niya, pumayag ang mga ito kahit na ba ilang araw na magtatagal sila roon. Mukhang itinatapon na talaga siya ng mga magulang kay Alaric. Masyadong kinagigiliwan ng mga magulang niya ang banata. Ganoon pa man, masaya si Katniss. Ibig sabihin lang niyon ay walang problema talaga ang mga ito tungkol kay Alaric. Hindi naman siya nagkamali at dahil napagod sa nangyari ay nakatulog siya. Pagising ay iyon ang bumungad sa kanya. Napatingin siya sa orasan sa kwarto na kinaroroonan nila. 12:00 na ng hating gabi. Kaarawan na nga niya. Napatingin din siya kay Alaric na nakangiti habang hawak-hawak ang kamay niya. He was shirtless. Tumuon ang pansin niya sa washboard stomach ng binata. Nagsimula siya mag-isip na kung ano-ano nakuha ni Alaric ang mga iyon. O siguro ay natural na iyon. Napakaganda ng pangangatawan nito. Aaminin niya na nag-e-enjoy siya kapag hinahawakan niya ang parte ng katawan nito. No reaction? You said I'm the most passionate woman you've ever known. Kumunot ang noo nito. May problema ba ron?
Sinasabi ko sa iyo ang katotohanan, huwag mong sabihin na hindi ka naniniwala. Umiling si Katniss. Hindi ganoon ang ibig niya sabihin. Ngayon ay hindi na niya pinaniniwalaan ang mga sinasabi ng binata. Paano niya paniniwalaan kung nararamdaman niya na hindi siya ang babaeng iyon sa mga kamay ni Alaric? Kay Alaric, para siyang apoy na dali-dali nagbabaga. Hawak pa lang na lalaki ay para na siyang natutunaw. She was not an ice maiden. Hindi rin siya pangit. Ipinaparamdam ni Alaric na siya ang pinakamagandang babae sa buong mundo sa mga hawak nito. Halos sambahin siya ng binata. Lalo na at solo nilang dalawang lugar. Nadiskubre niya na mayroon pala siyang passion sa katawan. Hindi nga lang niya nailabas iyon sa dalawang nakaraang relasyon dahil sa iba pala iyon nakalaan. Kay Alaric lang. Hindi naman sa ganoon, but you have your girls back then. Alam ko iyon at alam ko rin na kung ikukumpara ako sa kanila. Well, wala naman talaga may kukumpara. They are all good looking. Samantalang ako, simple lang ako. Simple lang ang trabaho ko, ang pangarap ko. Wala akong panama sa kanila, kaya nakakapagtaka lang na naniniwala ka na ako ang pinaka-passionate sa mga iyon. Hinawakan ni Alaric ang kanyang muka. Siguro nga'y tama ka. They're all good looking, but no one looked as good as you. Sa simpleng ngiti mo lang, nahahalina mo na ako. Hindi mo na kailangan maglagay ng kahit anong kolorete para gumanda ka. Presensya mo lang, tama na. Siguro, sasabihin mo na it's not worth it. Pero wala kahit sino na nakapagparamdam sa akin kagaya na nararamdaman ko ngayon. Lahat ng babae na dumaan sa buhay ko ay hindi maikukumpara sa'yo. Isang ngiti ang pinakawala ni Katniss. Pakiramdam niya ay nakalutang siya sa alapaap sa lahat na naririnig mula kay Alaric. Ganoon pa man, ngayong napalapit na siya rito at kapag naaalala mga babae nagdaan sa buhay nito, parang may punya na tumarak sa dibdib niya. Nagsaselos pa siya? Bakit ganito ang nararamdaman niya? Hindi naman nagtaksil si Alaric sa kanya dahil hindi niya ito nobyo. Mukhang napansin ng binata ang sandaling pagkabalisa niya kaya nagsalita ulit ito. Pero ngayon nandito ka na sa piling ko, ipinapangako ko na walang sino man na babae na makakalapit sa akin ng ganito. Lalaki lang ako noon. I am not a saint. Naakit din ako sa iba, lalo na at wala naman talagang patakaran na bawal. I was single then because you were in a relationship. Technically, I was free, pero hindi na ngayon. You'll be the only one. Ikaw lang, honest. Sinimulan siyang halikan nito. She kissed him back. Mukhang nagulat ito. You responded. Ngumiti siya. Kahit nasasaktan sa isipin na may naging ibang babae ang binata, pinilit niya na hindi maramdaman iyon. May punto at tama kasi si Alaric. Hindi naman ako galit. Naiintindihan kita. Hindi ako proud sa mga nagawa kong iyon. I had my bags of girls. Naging mapaglaro ako. Hindi rin ako proud na hindi kita nire-respeto kagaya na lang nung unang may nangyari sa atin. Alam ko na kaya kayo nagtalo ni Marlon ay dahil tungkol doon. Pero anong ginawa ko? Kinuha ko iyon mula sa'yo. Shh! I made you lose your control. Bakit mo sisisihin ang sarili mo? Ako ang may gusto ng lahat. Kung may dapat mang sisihin, ako iyon. Isa pa, what's there to regret? Kung hindi dahil sa nangyari, hindi tayo makakarating sa puntong ito. Kung iniisip mo na kaya lang kita niligawan dahil sa nangyari, nagkakamali ka. Matagal na ako may nararamdaman sa iyo at inilapat niya ang daliri sa mga labi nito. Alam ko, and I am glad that it happened. Ang nakalipas sa mga araw ang magsasabing masasayang araw sa buhay ni Katniss. Gusto niya ang damdamin ay pinapadama sa kanya ni Alaric. Higit pa iyon sa kagustuhan at saya niya na naging kaibigan ng binata. Masasabi rin na higit pa ang nararamdaman niya sa mga kamay ni Alaric kaysa sa naramdaman noon sa mga naging nobyo. Sa mga bisig ni Alaric, pakiramdam niya ay ibang babae siya. Nararamdaman niya ang dapat maramdaman ng lahat ng babae. Mapanuksong ngumiti si Alaric. Mabuti na lang at hindi ako ganoong kasanto. Pagkatapos, isinimula naman siya nitong halikan na hindi niya kayang tanggihan. Ginugol nila ang araw na kapanganakan niya na magkasama, enjoying and loving the kisses, exploring every part and inch of their bodies. Ilang araw pang lumipas at nandun pa rin sila. Tila wala silang kasawaan na gawin iyon. Hindi sila nananawa sa isa't isa. Mas marami pa silang natuklasan sa isa't isa. I love you, Anis. Pagkatapos ng ilang araw na pananatili, ay narinig ni Katniss ang mga salitang iyon mula kay Alaric, saksi ang dagat, ang mataas na araw,
at mga pinong buhangin na pumapalibot sa isla. Kasalukuyan silang nasa tabi ng dagat. They just finished making love for the nth time. Halos maiyak siya sa narinig. Say something, wika ni Alaric na hindi siya magsalita. Na-appreciate niya ang sinabi ng binata. Sa totoo lang, parang lumobo pa ang puso niya sa tuwa. Pero marami pa rin ang gumugulo sa loob niya. Handa na nga ba talaga siya sa isang permanenteng relasyon kasama ang binata? Bagsak pa rin ako, may halong lungkot ang boses nito. Rick, nalungkot din si Katniss sa boses ni Alaric. Masyado pang maaga, pinagbigyan kita, pero hindi ibig sabihin nun ay kaya ko nang ibalik ang lahat ng nararamdaman mo sa akin. Kakatapos lang ng relasyon namin ni Marlon. Paano kung ang nararamdaman kong ito para sa iyo ay panandalian lang? Para makalimot sa sakit na naramdaman ko sa paghihiwalay namin ni Marlon. Ayaw kitang paasahin. And yet, pumayag ka sa ganitong klase ng relasyon? Hindi agad siya nakaimik. Bakit ba nga pumayag siya sa ganoon? Dahil hindi niya magawang pigilan ang damdamin? Sa mga bisig ni Alaric, pakiramdam ni Katniss ay ibang babae siya. Better kaysa sa babaeng noon ay siya. Matindi ang nararamdaman niya para sa binata. Pero sapat na ba mga iyon para masabing mahal na niya ito? 2 beses na siyang umiibig at nasaktan, lalo na sa pangalawang relasyon kung saan siya nagpadalos-dalos at hindi nag-iisip muna bago tumalon sa panibago. Kaya iyon na nangyari sa kanya. Naloko at nasaktan. Ayaw na niya muli mangyari iyon. Gusto man at kakaibang nararamdaman kay Alaric ngayon, ayaw na niya magpadalos-dalos pa. Gusto muna niya siguraduhin ang nararamdaman. Sa tingin niya, ay hindi pa siya handa para sa panibagong seryosong relasyon. Alam ko, pero may hindi maipaliwanag sa damdamin sa puso ko na palaging gustong sumuko sa'yo. Pero sinabi ko na masyado pang maaga para sa lahat. Hindi mo ba ako mapapagbigyan? I still need time. Hindi pa ako handa para sa isang panseryosong relasyon. Hindi nagsalita si Alaric pero titig na titig sa kanya. Alam ni Katniss na mahirap intindihin ang mga dilema niya pero umaasa siya na makaya iyon ng binata. Gusto niya sa piling nito pero para hindi pa tamang lahat. Alright, maya-maya ay sabi nito. Ngumiti pero hindi abot ang ngiti sa mga mata. I'm sorry, I really am. Sana inaiintindihan mo ko, Rick. Niyakap siya nito. Naiintindihan kita, Anis. Siyempre, mahirap sa akin pero naiintindihan kita. You've been in a failed relationship. Maaring hindi ka pa nakaka-move on o natatakot ka pa dahil ayaw mo na mangyari iyon. Don't worry about it. I have waited for you for a long time. Paano pang konting oras? Sigurado ka talaga na kaunting oras lang? Pero gustong sang-ayunan ni Katniss ang lalaki. Alam niya kaunti na lang talaga. Nararamdaman niya iyon base sa reaksyon niya kay Alaric. Minsan na niyang minahal ito. Pero dahil natakot siya, at dumating ang kala na katadhana sa kanya noon ay nawala iyon. Pero sa nararamdaman niya ngayon, hindi naman talaga nawala iyon. Parang natulog lang dahil nawala ang pansin niya rito. Pero hindi na ngayon. Nararamdaman ko, Mashri, tumutugon ka sa mga halik ko at natutunaw ka sa mga bisig ko. Nahihirapan ka lang siguro na aminin iyon dahil bago pa ang lahat. Gusto mo magsiguro dahil natakot ka na maaari magaya ang mga nakaraan mong relasyon sa relasyon natin ngayon. Mas mabuti nga iyon dahil hindi ko talaga gugustuhin na maging unhappy ending ang atin. Ganoon pa man, magtagal man, magiging maayos pa rin. Dahil kahit anuman ang mangyari, hindi na kita isusuko pa. Tutuparin kong sinabi ko sa iyo noon, I'll make you love me. Hinalikan uli siya ni Alaric hanggang lumalim ang mga halik. Napapikit na lang si Katniss sa sensasyong ibinibigay nito sa kanya. Mula sa mga labi niya ay bumaba iyon. With every kiss, she was trembling. He was a very good kisser. Tumigil ang paghalik nito sa kanyang tiyan. Nagmulat siya ng mga mata. Nakita niya titig na titig lang ang binata sa kanyang tiyan. You could be pregnant by now. Wika nito at tumingin sa mukha niya. Natigilan siya sa sinabi ni Alaric. Maaring tama ito. Ilang linggo na nakalipas mula nang may mangyari sa kanila sa condo unit nito. Hindi imposible iyon. Hindi rin gumagamit ang proteksyon si Alaric. Pero masama ba iyon? You and me as husband and wife. Parang hindi na yata ako makapaghintay. Nilaro-laro naman ito ang mga kamay niya. From best friends to lovers to being married. Husband and wife. Parang estranghero pa kay Katniss ang mga salitang iyon. Isa pa ay ang pakikipagrelasyon nga sa binata bilang magnobyo at nobya at hindi pa niya pinapatulan.
Ganon pa man, nakaramdam siya ng matinding saya na marinig iyon. Alaric, holding her forever. Si Alaric ang magiging asawa niya at ama ng kanyang mga anak. Alaric at ang kanyang pamilya. Hindi maintindihan ni Katniss kung bakit itong nakaraang mga araw ay sumasama ang pakiramdam niya. Iyon ba ay dahil sa nakalipas sa linggo ay wala si Alaric sa tabi niya? Siguro nga, she had missed him terribly. Ganoon pa man, kailangan niya intindihin ang sitwasyon nito. Hindi lang siya ang kaibigan ng binata. Nang araw na napag-usapan nila ang possibility na maaari siya mabuntis, ay ang araw din na kinailangan umalis ang binata. Namatay kasi mula sa isang matinding car accident ang asawa na nakatatandang pinsan ni Easton at ang mismong pinsan nito ay malubha ang lagay. Ang nakakatandang pinsan ni Easton ang siyang namumuno sa independent state ng Portugal na pinaghaharian ng pamilyang umampon sa huli. Mukhang may magandang balita mga kafelisidad. Baka buntis ang ating bidang dalaga. Magkaroon na kaya ng pag-iisang dibdib sa pagitan ng ating mga bida? Kaya naman, abangan!